morning, everyone. And this is Pastor Angel Tandok of Sussex, England, United Kingdom. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon. At ako po ay nandito muli upang bahaginan po tayo ng maikling salita ng Panginoon. At isa po itong, dalayan ko po na isa po itong magiging kapupulutan ng mga aral sa mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito. Okay, so ang pamagat po ng ating pong ituturo ngayong umaga na ito o sa araw na ito ay we are commanded to pray and obey. So ito po ay makikita sa Jeremiah 33 verse 3. It says there, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Let's pause for a quick prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you right now, God, for this wonderful day that you have blessed us with. Maraming salamat po, Panginoon. At kami po muli ay inyo pong gagamitin upang magbahagi ng inyong mga salita. At dalangin ko po, Lord, na ang mga manunood po natin ngayon ay sila po, Lord, ay inyo pong pagpapalain. Sila po, Lord God, ay mag-obey. At sila po, Panginoon, ay mag-pray. Dalangin ko po, Lord God, na ang aming pong mga panalangin sa oras na ito, sa araw na ito, Lord God, ay matutugunan po ninyo according to your will. So maraming salamat po, Ama. Pangunahan niyo po ako, Lord God, sa aking pong pagsasalita. At kayo po ang mapuri, makita, at kayo po ang mangusap sa puso ng bawat manunood sa oras na ito. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi nga po dito, "Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know." Okay, i-dissect po natin. Ano po ang nakikita nyo pag sinabing call? So, ito po ay isang command. Isa pong command ng ating Diyos Ama. Sabi niya, "Call to me, and I will answer you." At sasagutin ko kayo. And show you great and mighty things which you do not know. Okay, according to Google, ano po yung great sa Tagalog? Yan, sabi niya, ang great daw ay malaki. Napakalaki. In English, or excessive and bulky. Yung mighty naman is makapangyarihan at napakalakas. O yan. Yan po yung ipapakita natin ng ating Panginoon kapag tayo ay nanalangin sa Kanya. Okay? Kapag tayo po ay tumawag sa ating Diyos, siya po ay nangako sa atin. Ang pangako niya po sa atin ay sasagutin niya po tayo. Sabi niya, "Call to me and I will answer you." O, diba? Right away. Pag sinunod daw natin ang ating Panginoon at tayo ay sinunod natin, if you obey God and pray to Him, He promised us that He will answer us. Okay, take note, God will never ever go against His promise. Ano po yung promise ng ating Panginoon? Ang pangako po ng ating Panginoon na kapag tayo po ay nanalangin, tayo po ay Kanyang sasagutin. Amen? So, isa po yan na ating pong i-claim. I-claim na po natin yan right away. But, how are we going to claim that if we don't pray? Diba? Or, when we pray, we just pray under our heads. No. We need to pray. We need to have a conversation with God Himself. Tandaan po natin, Trinity po yan eh. We have our triune God. God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit. Same thing. Tayo po ay composed of three things. Tayo po ay, meron po tayong katawang lupa, our body, we have our spirits, and we have our souls. So, kailangan po natin na i-align po yung ating sarili sa ating Diyos. Amen? So, ganun po. It is God's promise that He will answer us, and not only that. Sinabi ko po kanina na God will never ever go against His promise. Pagka siya po ay nanalangin, kapag siya po ay nangako na gagawin niya yung isang bagay, tutuparin niya po ito. God cannot lie, and God will never go against His promise. Opo, kasi po, ang isa pang bagay po na gusto ng ating Panginoon, kaya po tayo ay kinumand ng ating Panginoon na tayo ay manalangin na lumapit sa Kanya,
gusto po niya na magkaroon po tayo ng personal relationship with Him. God wants us to have an intimacy with Him. Yan, let's put it that way. The reason God wants us to call upon His name always is that He wants our hearts. He wants our time spent with Him. He wants a quality time spent with Him. Para pong nanliligaw yan di ba? Pagka bago tayo sinagot o bago tayo nagpakasal o bago tayo pinakasalan ng ating mga asawa, tayo po ay nag-spend ng maraming quality time with our girlfriends, then with our wives, then girlfriends, di po ba? Ganon din po si Lord. Although ang ating relasyon sa ating Panginoon na hindi po yung boyfriend girlfriend relationship, but it is yung agape love, agape kind of love, di po ba? So gusto po ni Lord na magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Bakit? Kasi kung magkaroon po tayo ng quality time with God, meron po tayong intimacy with God, then si Lord hindi po siya mahihirapan na gamitin tayo. Yung pong mga blessings na natatanggap po natin kapag meron po tayong relationship, personal and intimate relationship with God and with the Holy Spirit Himself, hindi po siya mahihirapan na gamitin tayo. Yung mga blessings po ay secondary po yan. Yung blessings na kapag tayo po ay nagsiserve sa ating Panginoon ay sunod-sunuran po yan. It is parallel. Parallel po yan, meaning kapag tayo ay nag-serve sa ating Panginoong Hesus, ang mga blessings po ay kalakip po yan. Kasama po ng pagsiserve sa Panginoon ang mga blessings. Dahil hindi naman po pwedeng magdumaloy ang pagpapala through us sa atin, sa mga tao, kung hindi po tayo napagpala. Nakuha po nyo yung point? Parang nagpintura ka. Hindi pwede kang magpintura na hindi mapinturahan yung kamay mo. Ganun po in a simple layman's term. So meaning, kapag tayo po ay nagpagamit sa ating Panginoon, tayo po ay automatic na makakatanggap po ng iba't iba at maraming blessings. So sabi niya po, pinag-aralan po natin kanina, yung when we call upon the name of the Lord, when we pray, He will answer us and show us great and mighty things, which is yung great, di ba? Sabi kanina natin, we established earlier na yung great is malaki, napakalaki. Yung po yung ipapakita natin, mga bagay na hindi po natin alam. Yung mighty is yung makapangyarihan o napakalakas. So yung po yung mga bagay-bagay na ipapakita sa atin. Ito po yung blessings na kalakip ng ating pagsiserve sa ating Panginoon. Pero yung pong main goal po natin dito is to obey God, that we should pray always for us to have a personal and intimate relationship with God. Yung po yun. So na-establish po natin yan. God wants us to obey and to pray to Him always so that we can have our intimacy with Him. Not only that, ang prayer po ay hindi po yung paghingi lamang ng isang bagay. Kunyari, nangangailangan ka ng kotse. So, Lord, bigyan mo po ako ng kotse. After 1 year, you did your best. Binigyan ni Lord, God bless you with so much blessings and you're able to accumulate funds for a car. Hindi po nagtatapos doon at hindi lang po ganon ang panalangin. Ang panalangin po ay sa umpisa po yan, yung pong, if you really want to see the perspective of a prayer, meron po yan na parang pagte-take off ng isang eroplano. Tayo po ay nagkakaroon ng struggle because we are still in the flesh. So kailangan po nating malagpasan po yan, kailangan po natin na mag-breakthrough at malagpasan po natin yung pong ating mga struggles dito sa ating katawan, sa ating pong flesh at makarating po tayo doon sa holy place and even sa holy of holy place kung saan nandoon po ang banal na spirito. Ang ibig ko pong sabihin, kapag po tayo ay nanalangin, kailangan po nating i-align yung pong ating will sa will ng Lord. Okay, align. There's the word align and line. So, gamitin po natin ang ating imagination. Ito po yung isang linya. This is the line of God. This is our line. Kailangan po ay i-align po natin yung ating linya sa ating Panginoon. Na kapag nagkaisa ang ating linya sa ating Panginoon, nakakonect po tayo sa ating Panginoon, then it's easier for us to have a smooth flow in our prayer. Maiintindihan po natin ang
mas lalo po nating maintindihan yung, ang will ng ating Panginoon, and at the same time, yung Spirit ng Lord ay nasa atin po, then it's easier for us to pray for anything that we need. So, pagka po tayo ay soaring high na po tayo sa ating panalangin, then doon na po yung ma-enjoy po natin yung ating time with God, yung presence po ng Holy Spirit. Hindi na po natin namamalayan na tayo na pala ay mahabang nagpipray na. Kasi na-enjoy na po natin yung presence ng Holy Spirit. You will not enjoy your prayer if the Holy Spirit's tangible presence is not present. So, ganun lang po. So, all we need to do is to obey and pray to the Lord. At tayo po ay Kanyang sasagutin, and He will show us great and mighty things which we do not know. In order for us to know all those, we need to pray. So yun po, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po at ang aking wish, ang aking prayer ay meron po kayong natutunan sa akin sa oras na ito at I pray that it is an encouragement to you all na hindi lang po tayo manalangin dahil may kagustuhan po tayo. Manalangin po tayo sa ating Panginoon dahil gusto po natin siyang maunawaan, gusto po nating makita ang kanyang kagustuhan. We wanted to know His will so that He can use us easily in His kingdom. At yung po mga panalangin natin ay madaling sagutin ng Panginoon dahil nagkakaintindihan po tayong dalawa. At tayo po at ang ating Diyos Ama. So, let's pray. Father, we thank you right now for this wonderful teaching, Lord, na na-enjoy po namin. At dalahin ko nga po, Ama, Lord, na magkakaroon po ng encouragement o ng enthusiasm for my brothers to pray always and to obey you, that we need to pray, we need to call you, Lord, at hindi lang po kami mananalangin kung meron po kami mga pangangailangan. But we will pray because we love you, we want to obey you, and we want to build our relationship with you, and we want to please you, and we want you to use us for your glory, for your kingdom. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. So maraming salamat po at muli po, ako po ay nagagalak na nag-share po ng mga salita ng Diyos sa inyo sa araw na ito at sa muli po sa ating pagkikita at iniiwan ko po sa inyo ang pagpapala ng ating Panginoon. May God bless you.